Kuya Feng, ikaw at si Pu Weiwei noong isang beses sa rally sa bundok, nanalo kayo. Ngayon, naglabas ng anunsyo ang asosasyon na promote tayo bilang top team. Ang lagi mong inaasam ay muling binuksan ang track na Zhongfeng 113. Pagkatapos ng kalahating oras, magkakaroon ng selection ng team. Bumalik ka na agad. Sige, hintayin mo ako. Paano ba? Paano ba itong baguhan na tumakbo ng ganito kabilis? Kung magpapatuloy ito, malalampasan niya ako at makukuha ang una. Jerry, Spike, patayin ninyo siya. Kampiyon ng 113. Dapat sa koponan ng impyerno iyon. Razor, mamatay ka. Spike, ako na. Natamaan ang kaliwang bahagi. Gusto niyong pigilan akong manalo? Tingnan natin kung kaya niyo. Spike, tulak mo siya sa gilid ng bangin. Gusto niyo akong itulak pababa. Hindi pa sapat ang bilis niyo. Pangalawa. Zhongfeng 113 Short Track Rally, pangalawang pwesto Razor, hindi umakyat sa podium pagkatapos ng karera, hindi siya nagpa-interview at hindi nagpakita ng kanyang mukha. Ang ruta ng Zhongfeng 113 ay isinara pagkatapos. Ang track na ito ay naging ang pinakagusto kong lupigin sa buong buhay ko. Sampung taon na, Zhongfeng 113. Siguradong mananalo ako ngayon. Hindi ba ako nagkakamali? Lumang racing car, 10 taon na. Na-overtake ng lumang kotse ang high-end racing car ko. Hindi sa kotse ang problema. Gamit ang galing ng driver, natalo tayo. Ang timing at punto ng pag-corner ay kasing husay ng aking idolo, si Razor. Kailan pa nagkaroon ng ganito sa bansa na sobrang galing na driver? Matapang na kaibigan sa unahan, ang specialty mo ang tunnel section. Overtaken mo siya. Sige, ako ang hari ng tunnel section. Tiyak na maiiwan ko siya. Pigilan mo siya. Paglabas ng tunnel, harangin mo siya. Gusto kong makita kung sino talaga itong mahusay na driver. Magsisimula na ang internal selection. Kailangan ko nang magmadali. Ang galaw na ito ang magpapasya kung sino ang mauuna. Prediksyon, malinis at tuso. Walang kontak. Siya yun. Ang maalamat na driver. Sira, naka-overtake pa rin siya. Sa blind spot ng matinding liwanag, hindi bumagal. Dumikit sa pader at sinabayan ang linya. At napakalinis ng kanyang galaw. Hindi ako nagkakamali. Ang taong ito, kailangan ko siyang mahanap. Sa Zhongfeng 113, kailan magsisimula ang internal selection? Meron akong bagong tuning. Napili na ang starting lineup. Simula ngayon si Ling Feng, hindi na siya ang core driver at team captain ng koponan. Reserve na siya. Ang koponan ng karera ng ilang natin ay naging nangungunang team sa bansa, sumasali sa Zhongfeng 113, isang international na kompetisyon. Pipiliin lang ang pinakamagaling na driver. Yon si Tu Jiacheng. Tahimik. Alam kong hindi kayo sang-ayon, pero si Tu Jiacheng ay nanalo na ng maraming international championship ngayong taon. Hindi ko narinig. Parang mga peking event. Simula ngayon si Tu Jiacheng ang inyong team captain. Naniniwala ako na sa kanyang pagsali, ang team natin ay tiyak na magiging bituin sa Zhongfeng 113. Pumalakpak tayo. Yan lang ang kanyang achievements? Bakit siya ang pumalit kay Kuya Feng? Tu, hindi mo ba naiintindihan? Ito ay gustong i-promote ng manager ang anak ng investor. Pero sobra naman ang pag-promote na ito. Aling, ang mga kompetisyong sinalihan ni Tu Jiacheng ay walang kasikatan. Kung siya ang mag-lead sa Zhongfeng 113, kung magkamali, masisira ang reputasyon ng team ay masisira din. sa trabaho hindi ako ang girlfriend mo. Huwag mong isama ang personal na emosyon. Tawagin mo akong manager. Manager Singh, Lingfeng, ang desisyon ko ay hindi dapat questionin ng isang reserve tulad mo. Manager Singh, ang koponan ng karera ng ilang ay naging nangungunang team dahil sa aking 10 taong sakripisyo pinamunuan ko ang team na unti-unting umunlad. Huwag kang magulo dito. Ang desisyon ko ay para sa kinabukasan ng team. Kinabukasan?
Sa tingin ko gusto mong sumipsip sa kapitalista. Nakuha niya ang slot sa kompetisyon, hindi ba dahil siya ang anak ng investor? Huwag kang mag-issue dito. Si Tu Jiacheng ay bata pa, mas makabubuti sa pag-unlad ng koponan ng karera ng ilang. Ikaw ay 35 na, matanda na. Ang talento ni Tu Jiacheng sa pagmamaneho ay mas mahusay pa kaysa sa misteryosong driver nung 10 taon na si Razor. Sabi mo mas mahusay pa siya kay Razor. Anong tawa mo? Si Tu Jiacheng nga mas matalas pa sa labaha, mali ba? Huwag na muna pag-usapan ito. Ang mga driver ng koponan, ako ang kumuha sa kanila isa-isa. Alam ko lahat ng strengths nila. Ang mga kahinaan, kaya kong bigyan ng bawat isa ng pinakaangkop na plano ng pagsasanay. Kaya ba niya iyon? Ano naman, desisyon ko ito bilang manager. Ikaw ay kapalit, bawal magtanong. 10 taon akong nagbigay ng puso't dugo at dinala ang koponan sa sunod-sunod na kampyonato. Kakalabas lang namin mula sa amateur team at itinaas sa top team, tapos may isang pakitang tao ang umagaw ng tagumpay. Ngayon, kahit magtanong lang, hindi na pwede. Ang koponan ay umabot sa ganito dahil inialay ni Kuya Feng ang buhay. Kakapromote lang sa top team at pinalayas nila siya, napakasama naman. Oo nga, si Kuya Feng ay boyfriend pa ni Manager Ching, di ba? Ang pagpalayas sa kanya ay napakawalang awa. Itong si Tu Xiao, wala man lang matinong karera. Kaya ba niya talagang maging kapitan? Sino ba talaga ang boss ng koponan? Nahihiya ka pa bang sabihin? Ang tagumpay ng koponan ay sa'yo. Tingnan mo. Ikaw ang nag-book ng mountain road at naglagay ng mga traffic cone. Pagsasanay sa mga tao, upa ng lugar, pagkasira at pag-aayos ng sasakyan, Magkano ang nagastos mo? Ako ang naghanap ng sponsor. para sa walang katapusang gastos mo. Pero iba na nung dumating si Jiacheng. Dinala niya ang pondo. At nag-develop siya ng milyon-milyon na panoramic simulator para sa team. Kaysa sa mga lumang cone mo. 10,000 beses na mas epektibo. Tama, ang dala kong panoramic simulator ay pinakamahusay sa mundo na racing simulator. Sa totoo lang. Ngayon, Lipas na ang actual training. Lipas na bilang racer. Alam mo ba ano ang pinakamahalaga? Ang feeling ng sasakyan. Kapag naranasan mo ang tunay na alog at nakaharap sa iba't ibang emergency, saka mo lang magkakaroon ng isang tunay na racer. kasi mahirap ka. Nitong mga taon, maraming koponan ay gumagamit na ng data sim. Ikaw lang na nananatili sa lumang paraan ay nagmamanual pa. Simulator, nagamit mo na ba? Veteran? Tama, Lingfeng. Huwag kang magpalaki. Sa Mountain Off-Road Race, nagkamali ang routebook ni Weiwei. Kung hindi dahil sa kakayahang umangkop at pagkakaalam ko sa track, hindi sana nanalo ang karera at hindi rin papasok ang koponan ng ilang pumasok sa top team. Lingfeng, professionalismo ng rootbook ko ay world class. Hindi talaga magkakamali. Nung Mountain Off-Road Race, nag-fog. Kung hindi ako makukuha mo ba ang kampyonato at may kapal ka pang siraan ako. Ang Zhongfeng 113 ay death track. May mountain death curve, Gobi Desert, Sand Sea, may cliff, narrow path. Ang hirap hindi mo maiisip. Kahit sa Mountain Off-Road Race, nanalo ako dahil sa rootbook ko, Lingfeng. Kaya mo bang takbuhin ang Zhongfeng 113? Zhongfeng 110, hindi naman ako. Sige, sumali ka sa Zhongfeng 113. Mapapahamak mo lang ang sarili mo at ang koponan. Ako ay isang navigator na may 10 taong kampyonato. Ikaw na lipas na hindi na bagay sa akin. Ako ay nag-a-apply na maging navigator ni Tu Jiacheng. Naniniwala ako na sa aming dalawa, tiyak na mabibigay sa koponan ang championship ng Zhongfeng 113. Kahit ang kasama mong lumaki, kababata mong navigator. Lahat ay nagdududa sa kakayahan mo. Minsan, huwag mong masyadong seryosohin ang sarili mo. Nakarating ang koponan sa ngayon. Dahil sa aking mahusay na pamumuno, ang mga driver ay isang bahagi lamang ng pag-unlad ng koponan. Basta tama ang desisyon ko. Kahit sino ang palitan, mananalo. Ang sinabi ng manager ay napakasakit. Kami ay nagtatrabaho ng husto. Paano naging piyesa lang ng koponan? Oo naman, walang respeto sa mga driver. Bakit hindi siya mismo sumali? Kunin ang unang pwesto para ipakita sa atin. Sino ba ang nagbubulungan? Mula ngayon, ang patakaran ko ay patakaran. Ang masunurin doble ang sweldo. Ang gustong maging pasaway. Lumayas ka. Ang koponan na ito, kahit sino ang umalis, iikot pa rin. Sige, tingnan natin. Kung wala ako ang koponan na ito, paano pa iikot? Singgiling, ikaw bilang manager ng koponan, wala kang kakayahang mamuno. Kung hindi dahil sa akin na nagtatanggol sa likod, matagal nang nagkawatak-watak ang koponan. Ngayon, para lang sipsipin ang kapital. Tinatapon ang matapat. Ininsulto mo ako ng reserve. dahil reserve na ako ngayon, Ang meeting ng ganitong klaseng lahi tulad ng Zhongfeng, ako na walang kinalaman, hindi na kailangan sumali. Uwi na ako. sandali, Lingfeng. bilang isang reserve, dapat may kamalayan ka. Kung aalis ka, kailangan mong magpaalam sa akin bilang kapitan. Tama. Lingfeng, hindi ba ikaw ang laging nagbibigay diin sa mga patakaran?
Bakit pagdating sa iyo nagiging double standard ka? So, tanong ko lang, Kapitan. Pwede na ba akong umalis? Dapat may tamang paraan ng pagpapaalam. 70 degree. Isang magalang na bao. Karapat dapat ka ba? Ikaw na tumakbo sa mga hindi kilalang truck. Naglalakas loob sabihin na mas magaling ka kaysa kay Razor. Dahil ako si Razor. Ling Feng dahil sa dating pagmamahalan. Kaya binigyan kita ng reserve spot. Ngayon, kailangan mong yumuko sa bagong team captain. Ayaw. Saka tatanggalin ka. Dating pagmamahalan. Sinasabi mo ba ang 10 taon nating relasyon? Ikaw. Anong 10 taong relasyon? Para sa katatagan ng team, kaya tiniis kita na sumusunod sa akin ng 10 taon. Ngayon natauhan na ako, hindi mo ako deserve. Mula ngayon, huwag mong gamitin ang nakaraan para guluhin ako. Ling Feng, sabi ko sa'yo, nagrehistro ako ng team na tinatawag na koponan ng karera ng ilang astig, di ba? Ang pangarap kong maging team manager malapit nang matupad. Astig nga pero wala akong sasakyan pang karera. Ang mahal ng isang race car. Mayroon ka naman ako. Tutulungan kita. Oo nga, sabi mo marunong kang mag-ayos ng sasakyan. Inayos mo rin ang sarili mong sasakyan. Dalhin mo ang sasakyan mo. Tulungan mo ako ha. Tigilan mo na ang pag-aayos ng sasakyan. Dito ka na sa akin maging racer una. Usapan na. Walang sweldo ha. Pero kaya kong ipat kay Fu Weiwei na maging navigator mo magkaibigan kayo mula pagkabata. Tiyak na magiging maayos ang teamwork nyo. Tama na, hindi niya alam na ang tunay na race team, samahan mo siya tuparin ang pangarap. Sige. Kukunin ko ang sasakyan at gagawing race car. Talaga? Isasama sa assets ng team. Ling Feng, hindi ka lugi sa sasakyan mo. Dito ka sa akin maging racer. Hindi ka na magiging marumi mag-aayos ng sasakyan. Sige, susunod ako sa'yo. Tulad ng gusto mo. Ayoko na. Mula ngayon, hiwalay na tayo, wala nang ugnayan. Bago ang karera ng Zhongfeng, 113 tatlong buwan na lang. Kung wala ang training plan ko, hindi lang makakasali sa karera, pati araw-araw na training magkakaproblema. Pero sa pagkakataong ito, wala akong sasalo sa'yo. Ling Feng, gusto mong umalis, di ba? Kunin mo na agad ang gamit mo. Umalis ka na, lumayas ka sa koponan ng karera ng ilang. Sa buong buhay mo, huwag mong asahan na makahawak ng race car. Kuya Feng, nitong mga araw, sa training, pagpasok ko sa curve, ramdam kong lumulutang ang chassis. Patingin nga. Sabi ng manager, outdated ang training method ko, kaya tinanggal na ako. Baliw na siya. Ang training plan mo, kahit ang mga super team nag-aalok ng milyon para bilhin. Kung hindi ka lang tumanggi, sana yumaman ka na. At hindi mo na kailangan tiisin ng manager. Kayo, bawat isa sa inyo. Mag-aalsa ba kayo? Tanggal na si Ling Feng. Ngayon si Tu Jiacheng ang team captain nyo. Kung sino mang magsalita para sa kanya, parehas ang mapapala. Pero manager, marami akong problema sa actual na karera. Kung hindi ako tinulungan ni Captain Ling, siguradong maaaksidente ako. Ikaw, second seed, anong malaking problema? Gamitin mo na lang ang aking multi-million simulator training method at mag-training ka na lang, okay na. Tingnan natin. Kuya Feng. Isang taong umalis na sa team at pinagsisisihan ninyo siya. Sa Zhongfeng 130 na ito, siguradong makakakuha ako ng magandang resulta para ipakita sa inyong lahat. Umaasa sa isang baguhan na puro forma lang hanggang saan aabot ang team na ito. Umalis na, wala na. Kahit sino ang umalis, tuloy pa rin ang training. Huwag kang mag-alala. Kung wala siya, mas gaganda pa ang takbo ng team. Sige, titingnan ko. Pag wala na ako, hanggang kailan kayo tatagal. Jiacheng, inanunsyo ko na ikaw ang team captain at ang balita na si Ling Feng ay sinibak, inilabas ko na. Gusto kong makita kung aling koponan ang maglalakas loob na kumuha sa kanya ngayon. Aling, huwag kang magalit sa ganyang tao. Kakasimula ko lang. Ngayong gabi, libre ko kayo ng pinakamasarap na sashimi sa lungsod ng dagat. Libre ko lahat. Nakarating ang koponan ng karera ng ilang sa ngayon ay dahil kay Kuya Feng. Sinibak siya kaya may mangyayaring masama sa koponan. Pero ang koponan na ito ay pinaghirapan ni Kuya Feng. Baka siya hindi naman ganun kasama. Hoy, sa panahon ngayon, grabe ang daming chismis. Kakapahayag lang ng koponan ng karera ng ilang na napalitan ng team captain at nagyabang pa na nakahanap sila ng mas malakas pa kay Razor. Pumunta tayo sa koponan ng karera ng ilang. Puntahan ko ang sinasabi nilang henyo, bakit siya nagmamayabang na mas malakas pa sa idolo ko na si Razor? Bukas ang crash test natin kapag pumasa susunod ang karera.
Ito ang koponan natin. Unang profesional na karera. Weiwei, kinakabahan ako. Huwag mo akong tanungin, kinakabahan din ako. Kuya Feng, first time ko maging navigator sa opisyal na karera. Paano kung may magkamali? Huwag kang mag-alala. Sa rally, pinapayagan tayong. Mag-familiarize sa track ng maaga at gumawa ng roadbook ng maaga. Bago ang karera, susuriin ko ulit ang notes mo. Walang magiging problema. Ano ang ating target? Manalo sa lahat ng karera at maging isa sa mga nangungunang koponan sa bansa. Uy, hindi pa umaalis ang dating team leader. Kung ako sa'yo, hindi ka na bata. Kung matanggal ka, ano pa magagawa mo? Maging reserve ka na lang. Sakto, ako ang manlilibre ngayong gabi. Kakain tayo ng pinakamasarap sa lungsod ng dagat. Sama ka rin. Ang hasang ay ang pinaka walang kwentang bahagi. Ikaw na isang reserve. Pagpunta mo, hasang lang ang makukuha mo. Kahit ang girlfriend mo ay hindi ka nirerespeto, walang kwenta. Ang huling pwesto ay bagay sa'yo. Pasensya na. Hindi ako kumakain ng sashimi. Noong ako ang team leader, hindi ko pinapayagan ang mga miyembro na kumain ng hilaw bago ang karera. Madaling magtatae. Tangina mo, naghahanap ka ng patay. Manager Ching, kung hindi ako nagkakamali, ang sasakyan na ito ay nakarehistro sa pangalan ng team, di ba? Kung pag-aari ito ng team, dapat bawiin. Ang tanda na nito, scrap na lang. Scrap? Alam mo ba na ito ang unang modified na sasakyan ng team? Ito ang simula ng aming pagkakaibigan sa karera at ito rin ang dahilan kung bakit ang lahat sa team unang naniwala na kaya naming manalo. Isang simbolo. Ikaw, bilang isang racer, dapat maintindihan mo ang kahalagahan nito, di ba? Depende rin sa sasakyan. Ngayon, gumagawa kami ng pinakamahusay na racing car. Sino pa ang magpapahalaga sa lumang bagay na ito? Tungkol naman sa sinasabi mong totem, ako ang totem sa koponan. Wala nang kwenta, kausap yan. Dapat nasa basurahan ng basura di ba, ma'am? Si Ling Feng, sa mga nakaraang taon, gamit ang sasakyang ito, nagbigay ng inspirasyon at nagtayo ng autoridad sa mga miyembro. Ngayon, sisirain natin ang sasakyang ito. Iyon ang simula ng pagwasak ng kanyang autoridad. Mula ngayon, lahat ng miyembro ng koponan ay dapat sumunod sa akin. Tama, ang sasakyang ito ay pag-aari ng kumpanya. Dalhin ang sasakyan sa scrap area. Siraan agad. Sino bang gagalaw? Singiling, huwag mong kalimutan. Ang sasakyang ito, noong itinatag ang koponan, dinala ko ito. Ito ang aking sasakyan. Sasakyan mo? Ang sasakyang ito ay nakapangalan sa koponan, kaya pag-aari iyon ng koponan. Dahil sa gabal lang to, kailangan itong sirain, kumilos na. Teka, mula nang sumali ako sa koponan hanggang ngayon, nagdala ako ng 10 pambansang kampeonato sa koponan, 20 regional na kampeonato. Ang mga karangalan at premyong ito, sapat ba para makuha ang sasakyang ito? Ang mga premyong iyon ay naubos na ng iyong gastos sa training. Hindi ka na namin pinabayaran ng losses, sapat na ang kabaitan namin. Sige, bibilhin ko ito ng sarili kong pera. Kahit bilin mo, lumaman ang sasakyang ito. Ang nakalistang halaga nito ay 3 milyon. Kaya mo bang bayaran? Ano to? I-swipe. Saan mo nakuha ang card na ito? Card lang naman yan, di ba? Ang 3 milyon ay hindi basta-basta lumalabas. 3 milyon. Swipe na. Nako, naaksidente si Matibay na bato sa truck. Anong nangyari? Bakit biglang nagka-problema? Sinunod ko ang bagong plano na ibinigay ng simulator. Ewan ko kung anong nangyari. Biglang nawalan ng grip ang sasakyan. Dumiretso sa labas ng track. Ang training plan ay galing sa simulator, walang problema yon. Kaya ang problema ay nasa sasakyan. Bago ang karera, hindi mo ba sinuri ang sasakyan? Ma'am, bago ang karera, lahat ng sasakyan ng koponan sinuri ko isa-isa. Walang problema ang sasakyan. Kung walang problema, bakit biglang nawalan ng kontrol? Parang gusto mo lang mag-iwas ng sisi. Bawasan ko ng kalahati ang sahod mo ngayong buwan. Ma'am, hindi ka makatarungan. Hindi pa natin alam ang dahilan. Nagbibigay ka na agad ng parusa. Kung si Captain Ling Feng ang humarap dito, Tiyak na hindi. Huwag mo nang banggitin si Ling Feng. Ang sinasabi ko sa iyo ay ang kaligtasan ng sasakyan. alam ko.
Pero kung si Captain Ling Feng, uunahin niyang iimbestiga ang problema. Sabi ko sa'yo, huwag mo nang banggitin si Ling Feng. Hindi mo ba maintindihan ang sinasabi ko? Ngayong nagka-problema ang driver, sa halip na iimbestiga ang sasakyan, puro Ling Feng ang sinasabi mo. Gusto mo na bang matanggal? Alam ko na. Singgiling, hindi mo ako binigo. Sa halip na alamin muna ang problema, sinisisi mo agad ang mekaniko. Ito ay magdudulot ng pagkakawatak-watak ng team. Ang mga taong ito, hanggang ngayon, si Ling Feng pa rin ang iniisip nila. Mukhang ang autoridad ni Ling Feng sa koponan. Kailangan siyang patayin. At ang sasakyang ito, ngayon, kailangan ding sirain. Hindi ba sinabi ko na ang kotseng ito dalhin sa junk? Ano pang hinihintay ninyo? Hintayin niyo pa bang ako na mismo ang maghatak? Sinabi ko na bibiling ko ang kotseng ito. Ito na ang pera. Ang kotse ay akin, kunin mo ang card. Hindi ko ibebenta ang kotseng ito. Kahit gawing metal disc, gawing metal dust, hindi ko talaga ibebenta sa'yo. Singgiling, kung may hinanakit ka, sa akin mo ilabas. Pero hindi mo dapat galawin ang kotseng ito. Ang kotseng ito ay naglalaman ng lahat ng modified na sasakyan na may original na data ng mods. Kung mawala ito, magsisimula ang koponan mula sa simula. Meron akong pinakabagong simulator. Ano pang gagawin sa original na data? Pero tama ka, lahat ay may attachment sa kotseng ito. Kaya tawagin ng lahat ng tao sa base, pumunta rito. Sabay nating panoorin ang junking ng kotse. Ikaw. Ito ay ang matandang kasama ng koponan natin. Dati, sino mang dadaan, tatawagin itong teacher car. Ang unang tabak sa paglapag, pumutol muna sa syota. Ang manager na babaeng ito na umakyat sa pamamagitan ni Kuya Ling, siya ang pinakamalupit maghiganti. Sayang ang sasakyang ito na may tagumpay. Nakita ninyo lahat, kung hindi aalis ang luma, hindi darating ang bago. Ang koponan ay gustong umabot sa tuktok, kaya kailangan itapon ang mga basurang ito. Singgiling. Kung pipindutin mo ang baton na ito, tiyak na magsisisi ka. Sabi ko, ang sasakyan na ito ay may totoong orihinal na datos. Matibay na bato. Tuwing hindi ninyo mahanap ang limitasyon ng pagliko at preno, hindi ba ko kayo pinapunta na humanap ng pakiramdam sa sasakyan na ito? Kapag nahanap na gaganda agad, tama. Kapag wala kaming pakiramdam sa sasakyan, lahat kami doon sumasakay. Manager, ang sasakyan na ito ay hindi talaga. Kulang lang kayo sa practice. Ano ang kinalaman ng sasakyan? Kaya pala ang bagal ang pag-unlad ninyo araw-araw. May mental dependency kayo. Kung ganoon, mas dapat sirain ang sasakyan na ito. Wait, sa sasakyan na ito, hindi lang pangalan ko pati pangalan mo. Sinamahan ka nito ng matagal, nasaksihan ang iyong paglago. Kaya mo ba itong tiisin? Ang alaga mo sa kanya. Siyempre naman, ang sasakyan na ito ay ang bayani ng koponan natin. Kung wala ito sa unang laban natin, hindi tayo mananalo. At ikaw, Kuya Ling Feng, ikaw rin ang bayani ng koponan natin. Sa tingin ko, ang mga lumang bagay dapat nang sirain. Dapat tayong tumingin sa unahan. Hindi na ito uso ngayon. Ikaw din. Lahat ng pumipigil sa atin umakyat ay hadlang. Kaya sinusuportahan ko ang pagwasak. Para sa tinatawag ninyong pag-unlad, kaya ninyong isakripisyo ang lahat. Kahit ang 10 taon kong pagsisikap at taos-pusong damdamin, kaya ninyong itapon. Sandali, pwede ko bang kunin ang baso na may pangalan ko at tanggalin at dalhin? Pakiusap ko lang, pwede ba? Ling Feng, kahit may pangalan mo ito, ang kalawang na ito ay pag-aari ng koponan natin. Kahit basura, basura pa rin ito ng koponan ko. Wala kang karapatan humingi. Wala kang karapatang magsabi. Singyiling, Fu Weiwei, ang lahat ng ating samahan hanggang dito na lang. Mula ngayon, wala na tayong relasyon. Sino mang mag-advocate, ganun din ang kapalaran. Sandali. Nakita ko na si Ate Yiling. Siya si Kui Mengting, manager ng koponan ng Aurora. Bakit siya pumunta dito? Tingnan mo, malalaman mo. Welcome, Manager Kui, sa koponan ng karera ng ilang para sa gabay. Narinig ko na nakahanap kayo ng henyo mula kay Razor. Dumating ako para makita. Napansin nyo na rin. Weiwei, isama mo si Jacheng sa isang lap para makita ni Manager Kui ang antas ng koponan ng karera ng ilang. Sige. At itong taong ito, ano ang kwento? Siya? Isang basura, nakakatanggal ko lang, Ling Feng. Hindi mo ba gustong malaman kung bakit ko kinuha si Jacheng para maging core? Gusto mo bang makipagkarera? Para maliwanagan ka.
Sige, Kuya Feng, kailangan ng navigator sa karera. Pabayaan ang navigator ko sumakay sa kotse mo. Itong daan, hindi ko kailangan ng navigator. Ling Feng, anong pinapanggap mo? Walang navigator? Mamaya, hindi ka man lang makakaliko. O ano? alam mo rin. Pag iniwan mo si Fu Weiwei, wala kang kwenta. Balak mo bang matalo agad? Talo ba o hindi? Malalaman lang sa karera. Si Fu Weiwei ay may isang nakamamatay na problema. Hindi niya nire-record ang maliliit na hadlang. Sa kalsadang paikot, may maliit na butas na sapat para mabaliktad. Makipagkarera sa akin tapos na kayo. Mukhang kumpiyansa ang taong ito. Para bang pamilyar na pamilyar siya sa track. Kakaiba, pero pakiramdam ko mananalo siya. Manager Kui, Sumama ka na lang sa amin sa control room. tingnan ang data ng karera. Imposible ito. Ito ang card ni Razor, Diyos ng karera. Ibinigay ng opisyal kay Razor, may gold embossing. Wala ang ordinaryong version, pero parang may kapareho ako ng sa kanya. Gusto ko ito. Gold embossing. Yung tao. Kaya pala 10 taon ang koponan ng karera ng ilang ay umakyat sa top tier dahil si Razor God ang nagmamanipula sa likod. Ngayon kahit anong mangyari kailangan ko siyang mahanap. Ibalik siya sa Aurora. Ling Feng, pagpasok natin sa track, makikita mo mismo kung ano ang henyo. Manager Singh, hindi mo alam ang kasabihan? Mabilis matalo ang nagdiriwang ng maaga. Ling Feng, palagi kang ganyan. Ayaw mong aminin na mas magaling ako. Nitong mga taon, tumanggi ka sa investment ng walang paalam, nawalan ako ng maraming pera dahil sa'yo. Ngayon, nakikita mong sumusunod sila sa akin, hindi ka komportable, di ba? Sabi ko sa'yo. Sa sasakyan ni Tu Jiacheng, nag-install ako ng pinakamahusay na makina at ang galing sa navigation ni Fu Weiwei. Siguradong panalo siya. Malamang, sa oras na yon, hindi mo na makikita ang taillight niya. Sige, abangan na lang natin. Kasi, sa karera teknik ang mahalaga. Ling Feng, lakas ng loob mo sumali. Hindi ka natatakot na maging tawa ng koponan? Ikaw. Pareho ang starting speed ng dalawa. Talaga naman Kuya Feng, ang lupit talaga. Imposible ito. Ang kotse niya ay hindi na upgrade, ordinaryong modified na kotse. Ang makina ay hindi kayang tapatan ang kay Tu Jiacheng. Sa simula pa lang, full throttle na agad. Hindi ba siya natatakot na mag-overheat at sumabog ang makina? Sa parehong bilis, gusto niya paghuhusga ang labanan. Ang ganitong simula na all-in na baliw na pagmamaneho ay hindi magkakamali. 10 taon na ang nakaraan, sa Zhongfeng 113 parehong simula na nagulat ang lahat. Ling Feng, ikaw ang Razor God. Linte, ang dikit niya, hindi ko siya maalis. Bakit ka kabado? Pantay lang kayo. Dahil sanay na siya sa track. Kabisado lang niya ang daan. Nandito ako, i-guide kita. Pagdating sa liko, talo na siya. Kuya Feng, talagang dating team captain ka. Ang steady mo mag-drive. Tingnan mo ang data. Tu Jiacheng, malapit na ang liko. Bilisan mo ang takbo. Lampasan mo siya bago pumasok sa liko. Huwag hayaang manalo yang duwag ngayon. Na-overtake na ni Tu Jiacheng si Ling Feng. Talaga namang magaling ang driver na kinuha ko. Ling Feng, kita mo, hindi pa sagad ang kotse namin. Ikaw, naiwan ka na. Talo ka na. Kung may oras ka mangasar sa akin, suriin mo ang roadbook mo. Wala na akong mag-aalis ng hadlang para sa'yo. Baka mahulog ka sa malaking hukay. Tigas ng bibig mo. Malapit na ang ikalimang liko. Hintayin mo, tatalunin ka namin. May hukay sa ikalimang liko. Fu Weiwei, habit mong laging nakakalimutan ang maliliit na hadlang. Fatal na ugali yan. Ngayon, sasabog na. 3, 2, 1. 3, 2, 1. May hukay nga. Paano nangyari? Weiwei, anong nangyari? Ang laki ng butas na yan, wala man lang sa roadbook mo, pinahiya mo ako sa harap ng marami. Ate Yiling, hindi ko naman kasalanan 3 taon na akong hindi tumakbo dito. Ang butas na yan, mukhang kamakailan lang ginawa ng malaking truck. Hindi ko alam, normal lang.
Bilang navigator mo, hindi mo sinuri ang roadbook, may karapatan ka? Kahit anong sabihin mo, nandito ang resulta. Nanalo si Feng Ge, mas magaling siya kay Tu Jiacheng. Nanalo si Ling Feng dahil lang pamilyar siya sa track. Tayo ang naaksidente kaya naging alerto siya at naiwasan ang panganib. Yung panalong puro swerte lang. Panalo ba yon? Kayo ang nag-ayos ng karera, kayo rin ang pumili ng sasakyan. Ngayong nanalo si Feng Ge, ayaw nyo namang tanggapin. Mga plastic kayo, nakakadiri. Matibay na ba to? Huwag mong kalimutan kung kanino ka. Isipin mong mabuti. Na-terminate na si Ling Feng, sinusuyo mo si Ling Feng. Anong makukuha mo sa kanya? Dadaling ka ba niya sa trabaho bilang mekaniko? Ano naman sa pagiging mekaniko? Kahit mekaniko ako, kaya ko. Matibay. Wala na ako sa koponan ng karera ng ilang. May future ka pa. Huwag mong sirain ang karir mo para sa akin. Ling Feng, kahit nanalo ka, anong silbi? Na-post ko na ang termination notice mo. Walang team sa bansa ang tatanggap sa'yo, basura ka. Sinong nagsabing walang tatanggap? Kukunin ko siya. Gusto mo siyang kunin sa koponan ng Aurora ninyo? Loko ka ba? Basura siya na tinanggal namin. Ang Aurora ay sobrang elite na koponan. Kahit manalo pa kami ng 3 taon na championship, hindi pa rin namin maaabot ang level ng Aurora. Bakit napakaswerte ni Ling Feng? Makakapunta siya sa Aurora. Naiintindihan ko na, Manager QE. Dahil matanda na siya at na-dismiss, kawawa naman. Siguro gusto mo siyang kunin bilang test driver. Manager QE, bilang kapwa manager, pinapaalalahanan kita ng may mabuting intensyon. Si Ling Feng ay mahilig bumuo ng sariling grupo. Kapag hindi nag-ingat, magiging cancer siya sa team. Mahirap alisin. Manager Xing, sa Aurora, kami ang pumipili ng miyembro. Hindi mo kailangang makialam. Ling Feng, basta pumayag ka, ikaw ang magiging kapitan ng Aurora at ang pangunahing driver para sa Zhongfeng 113. Kapitan at pangunahing driver ng Aurora? Magiging kapitan na si Ling Feng, Manager Kui, ang kanyang kakayahan. Sa aming koponan, kahit sinong secondary seed player ay kaya ring gawin iyon. Ibinigay mo sa kanya ang starting driver ng Aurora, parang nagbibiro ka sa kinabukasan ng koponan. Ako ay isang professional na manager. Kung ang isang tao ay may potential, nakikita ko at kaya kong husgahan. Ang kakayahan ni Ling Feng, mas alam ko kaysa sa inyong lahat. Dahil kilala ko na siya sa loob ng 10 taon. 10 taon? Alam ba niya na ako si Razor? Imposible! Ang Aurora ay sumasali sa international races. Paano nila kami mapapansin? Kami, maliit na koponan ng karera ng ilang? 10 taon? Isang biro! Ang tingin niya. Alam kaya niya na ako si Razor? Manager Chona, nagkakamali ka yata. Si Eric ay ex-boyfriend ko. 10 taon kaming nagsama. Wala siyang kwenta. Lagi lang siyang umiikot sa akin. Paano mo siya makikilala? Mukhang hindi nila alam na si Eric ay si Razor. Kaya naman nung nanalo si Razor ng pangalawa, hindi siya nagpakita. Malinaw na hindi siya mahilig magyabang. Ang ibig kong sabihin, yung opening niya na sobrang pressure ay parang kilala ko isang kaibigan ng 10 taon. Kaya ang Aurora ay masayang tinatanggap ka. Kuya Eric, ang Aurora ay top-tier team. Pag pumunta ka, ikaw ang captain. Sige na, pumayag ka na. Manager Chona, nasa ibang bansa ka lagi. Hindi mo alam na ang training niya ay luma at magastos. Bawat taon, milyon-milyon ang gastos. Pero araw-araw nagrenta ng bundok na kalsada para sa cons. Hindi siya karapat-dapat maging core. Milyon-milyon para sa venue. Sa Aurora, maliit na pera lang yan. Tungkol naman sa sinabi mong lumang training, ay lubos ko itong sinasang-ayunan. Wala siyang kwenta. Isang duwag. Hindi siya karapat-dapat sa pera mo. Tama na, si Eric ay miyembro na ng Aurora. Wala kayong karapatan manghusga, koponan ng karera ng ilang. Matapang na kaibigan, sunduin mo ang kasama namin pa uwi. Opo, Captain Eric. Ako na ang bahala sa bagahe. Si Eric, isang duwag na iniwan ko. Bakit siya magtatagumpay? Sampung taon ng kabataan ang nasayang dito. Ngayon, aalis ka. Masakit, di ba? Pero ang Aurora ay magbibigay ng mas malawak na daan para sa iyo. Sabi mo kanina, kilala mo ako ng 10 taon. Ano ang ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Ang dakilang Razor ay nagtago ng 10 taon. May dahilan talaga yan. Kung bigla kong ipahayag ang pagkatao niya, baka magalit siya sa akin. Nakita ko lang na sobra na ang koponan ng karera ng ilang. Kaya napa-exaggerate ako, pero nagkita naman tayo ngayon sa paikot-ikot na daan at nagkarera pa tayo ng konti. Kuya, sa parte ng tunnel, ang galing ng maneho mo.
Sinisikipan na kita sa labasan yung blinding light zone. Na-overtake mo pa ako sa gilid ng bangin. Paano mo nagawa iyon? Karera sa tunnel. Yung paikot-ikot na daan. Dumaan nga ako sa paikot-ikot na daan ngayon. Pero noon ay nasa tawag ako, hindi ko napansin na may nakikipagkarera sa akin. Buisit, pinipilit ko siyang pigilan at nasa tawag pa siya. Hindi man lang ako tiningnan ang galing ng pagyayabang niya. Anong nangyari sa auto parts shop? Sige, babalik na ako agad. Sumakay na, uuwi tayo. Manong Chang, anong balita? Manager Choi, yung mga mamahaling piyesa na binili natin ay galing sa iba't ibang international brands, magaganda naman pero hindi compatible kapag pinagsama. Sobrang lakas ng top engine kaya ang original na chassis at cooling system ay hindi kaya kung ipipilit na i-install hindi lang sa Zhongfeng truck pati sa ordinaryong bundok mag-overheat at masusunog. Talagang problema ito. Salamat sa inyong lahat. May oras pa bago ang Zhongfeng 113. Subukan natin ang iba pang solusyon. Magkakasundo din yan. Huwag na subukan. Kaya kong ayusin ang problemang yan. Sino to ang lakas ng loob? Engineer Chang, ito si Manager Choi, ang bagong driver na si Kuya Ling. Lahat tayo kumikita sa karera pero iba-iba ang espesyalisasyon. Kayo daw drivers, alam nyo manibela at bilis kami naman, gear at assembly. Kung hindi namin kaya ng mga eksperto, ikaw na baguhan, huwag ka nang magyabang. Kung hindi ka naniniwala, bakit hindi mo ako hayaang subukan? Mga mamahaling piyesa ito, halaga 10-10 milyon. Huwag mong hawakan, wala kang alam. Kung masira, kaya mo bang bayaran? Laojang, hayaan mo siya. Sampung taon na nakalipas, Zhongfeng 113. Si Razor God ay sumali ng personal. Yung sasakyan niyang nagpahanga sa lahat, malaki ang posibilidad na siya ang nag-assemble at nag-tune. Parehas lang kami ng galing, sobrang professional. Blueprint na mods. Pilit na pinagsama ang mamahaling piyesa, hindi pinansin ang airflow management at matching ng electronic control logic. Kaya sobrang taas ng heat load ng engine. Pagtaas ng high pressure intake, tumaas temperatura. Agad na nasira ang cooling module. Papaano mo nalaman agad? Mabilis ang makina, kailangan solusyonan ng traction sa bilis. Nag-aaway ang dalawang ito, huwag ipilit. Palitan ng ibang brand ng makina bilang substitute. Ilipat ang budget sa chassis balancing. Perpektong compatible. Ito, naisip ko na rin dati, pero masyadong risky. Hindi ko nagawa sa ganitong sasakyan na 10-10 milyon. Nasubukan mo na ba? Siyempre, ang mga unang sasakyan ng koponan ng karera ng ilang ay ginawa ko ng paunti-unti. Pero wala na yung sasakyan na yon. Ling Feng, wala na ang luma, darating ang bago. Simula ngayon, ikaw na ang kapitan ng Aurora. Bibigyan ka ng Aurora ng mas magandang sasakyan. Ma'am, si Ling Feng, marunong mag-ayos. Respeto ako. Pero bigla siyang magiging kapitan. Baka hindi tanggap ng iba. Mabilis silang tatanggap. Manager Kui. Lahat tayo ay nasa karera. Sa mga driver, ang tunay na husay lang ang mahalaga, hindi ang pangalan. Kung gusto ninyong sumunod ako sa inyo, sa track ng Zhongfeng 113, ilabas ang inyong ganap na galing. Bakit naman biglaan? Hindi ba't nagkarera tayo kanina? Sa mountain road, talagang tinalo mo ako. Hindi iyon. Bukas na ang Zhongfeng 113, huling araw ng pagpaparehistro. Wala na talaga akong mapupuntahan ngayon. Pwede akong sumali sa koponan ng Aurora, pero may kondisyon ako. Ling Feng, basta pumayag kang pumunta, kahit anong kondisyon ibigay mo. Si matapang na kaibigan ay nasa top 10 ng mundo. Si Kui Mengting ay 10 taon ng manager. Pareho silang pumupuri kay Ling Feng. Ang galing ba ni Ling Feng? Talagang nakakatakot. Boss 2, ang starting lineup ng ilang, naisumit ko na. Ayon sa simulator, ang iyong galing Boss 2, kaya mong talunin ang 95% ng mga driver sa mundo. Tiyak na makukuha mo ang Zhongfeng 113. Huwag kang mambola. Noong nakaraan, ang roadbook ni Fu Weiwei, nagkamali at naaksidente ako. Naunahan ako ni Ling Feng na walang kwenta. Hindi ko pa ito nakakalimutan. Boss 2, aksidente lang yon. Si Ling Feng ay sinuwerte lang. Sabi ni Kui Mengting, kapag pumasok si Ling Feng, siya ang magiging team leader. Pero hindi naman siya tanga. Paano niya hahayaang ang isang natanggal na walang kwenta ang mag-lead? Inilabas na ang registration form ng Aurora. Ang unang driver ay
Paano nangyari ito? Wala pala ang pangalan ni Kuya Feng. Ang manager ng Aurora ay nangako talaga na bibigyan si Kuya Feng ng starting driver position. Bakit sila nagbabago ng isip? Sabi ko na nga ba, si Kui Mengting naman ay hindi tanga. Salita lang yon. Imposibleng ibigay talaga. Si Ling Feng na walang kwenta ang starting driver. Tama, si Ate Yiling ay laging matalas ang pagtingin sa tao. Paano siya magkakamali? Basura katulad ni Ling Feng. Hindi na makakahawak ng manibela sa buong buhay niya. Hindi pwede. 3 minuto na lang bago magsara ang registration system. Tiyak na naloko si Kuya Feng. Kailangan ko siyang maabisuhan agad. Matibay na ba to? Kung ngayon ay mangahas kang tawagan ng numerong ito, lalabas ka sa kupunan ng karera ng ilang. Ibaba mo yan. Noong nagpupursige si Kuya Feng sa track, nasan ka? Noong ibinibigay niya ang lahat para sa team, nasan ka naman? Marami siyang ginawa para sa koponan ng karera ng ilang. Bakit masama kung gustuhin naming makinig sa kanya? Kailangan mo bang maging ganito kawalang awa? Manahimik ka dahil kayong grupo ay sobrang sunod-sunuran sa kanya. Hindi nyo ako iginagalang bilang manager. Sinasabi ko sa'yo, ako ang may kakayahang magdesisyon sa buhay kamatayan ninyo. Pinapakinggan namin siya dahil mahusay siya. Wala kang ginagawa at gusto mo kaming sumunod sa'yo. Bakit? Sinasabi ko sa'yo, ngayon tatawagan ko talagang to. Walang alam sa patakaran, pigilan niyo siya. Bitawan mo ako. Malapit nang matapos ang oras. Muntik nang mahuli. 10 segundo na lang. Kapag nalock ang system, hindi na makakasali si Ling Feng sa Zhongfeng 113. Tapos na ang countdown. Ang registration ng team ay ganap ng nakalock. Hindi na makakasali si Ling Feng sa karera. Kadiri talaga kayo. Kuya Feng, sumali siya. Ano imposible ito? Oo, si Kuya Feng sumali na. Ano? Imposible yan. Sabihin mo na, anong condition ang gusto mo para sumali sa koponan ng Aurora? Gusto kong sumali bilang individual. Bakit? Para sa patas na laban, gusto ng lahat na sa karerahan ipakita ang sarili. Kung bigla akong sasali, mawawala ng slot ang isa. At magkakaroon ng isang taong nangangarap na hindi makakalaban. Kaya sa karerang ito, sasali ako bilang individual. Pagkatapos ng karera, sasali ako sa koponan ng matapat. Pasensya na hindi ko naisip. Pero, Ling Feng, gusto mong sumali ng mag-isa ay hindi lang dahil sa ayaw mong maalis ang slot ng Aurora sa karerang, di ba? Dahil gusto ko pang mag-isa sa track ng Zhongfeng at makipaglaban muli. Nakugulat ako. Akala ko si Ling Feng ay may galing. Individual na sumali, ibig sabihin ang koponan ng Aurora ay... Hindi siya tinanggap, haha. Tama nga, isang walang logistics support na individual ay naglakas loob na sumali sa Zhongfeng 113 para mamatay? Kahit individual na sumali, si Kuya Feng, sa galing dadaig pa rin kayo. Sa galing, sa Zhongfeng 113, pera ang laban. Yang pinagdugtong-dugtong niyang sasakyan kahit ang crash test bago ang karera ay hindi makakayanan. Ling Feng, kahit personal kang sumali, ang Aurora ay hindi pwedeng magbigay ng logistics ng lantaran. Pero huwag mag-alala. Ang frame ng sasakyan mo ay ginawa ko ayon sa pinakamataas na pamantayan para sa'yo. Talagang matibay. Salamat. Sa mismong karera, makasalubong ko ang mga taga-Aurora, hindi ako magpapakita ng awa. Huwag mayabang. Sa karerahan makikita ang tunay na laban. Ang crash test ng koponan ng Aurora magsisimula na mauuna na ako. Hindi ba ito ang koponan ng karera ng ilang na tinapon na basura? Pumulot ng basura para gumawa ng sasakyan at mamatay dito? Sa pagitan natin, walang dapat pag-usapan. Ling Feng, akala mo ba sa pag-sign up makakasali ka na sa karera? Sasabihin ko sa iyo ang magandang balita. Binayaran ko ang mga koneksyon. Ang iyong crash test ay haharap sa aking modified na sasakyan. Hindi ka makakaligtas sa crash test. Hindi ka makakaligtas sa crash test. Anong ibig mong sabihin? Ling Feng, personal na racer at Xing Yiling ng koponan ng karera ng ilang pumunta agad sa test room 1 para sa crash test. Ling Feng, Kahit anong pilit mo para makasali sa karera, ano naman? talagang matatanggal ka. Kahit gaano ka pa kahirap umakyat, wala ring silbi. Xing Yiling, nitong 10 taon, tapat ako sa koponan at ginawa ko ang lahat para sa'yo. Ang dapat at hindi dapat, ginawa ko na. Hindi ko maintindihan. Bakit kailangan mo akong awayin? Kapal ng mukha mo, sabihing tapat ka. Sa koponan, 10 taon kang kapitan at 10 taon mo akong inaapi. Alam mo ba, bilang manager, 10 taon akong walang kapangyarihan, ano ang pakiramdam?
Pinaghirapan kong mag-recruit ng business at gumawa ng strategy para sa koponan. Tinanggihan mo lahat. Alam mo ba nitong mga taon, dahil sa pagiging dominante mo, Ilang pagkakataon ang nawala sa koponan? Yan ba ang mga pagkakataon? Ang mga business na yan gusto nilang gamitin ang koponan natin para sa maruruming bagay. ano naman kung marumi? Marami bang koponan sa buong bansa na marumi? Kung nakinig kayo sa akin, baka naging top team na tayo. Naging top team na. Yiling, noong simula ng koponan, napakabait mo. Mula kailan naging napakasama ang isip mo? Huwag ka nang magpanggap na matuwid. Lahat sa koponan tinatawag akong Ate Ling, pero pag may problema, sa'yo lumalapit. Para akong walang silbing dekorasyon, kaya galit ako sa'yo. Ganyan pala ang tingin mo. Pinaghirapan kong protektahan ka sa lahat ng problema mula sa racing circle at investors. Inilagay kita sa ilalim ng aking proteksyon, pero akala mo ako ang pumigil sa'yo. Gusto mo lang akong ibaba. Hindi mo matanggap na ang girlfriend mo ay mas magaling sa'yo. Pero iba na ngayon, sasabihin ko na sa'yo. Sa front bumper ng modified car ko, nagdagdag ako ng high-density solid lead. Ang solid lead sa high-speed crash, parang martilyo na pumupukpok sa itlog. Ang ganitong absolute weight difference ay sapat para agad na masira ang kotse ko. Gagawin kong hindi man lang makapasok sa opisyal na karera ang lumang kotse mo. Magiging basurang bakal na lang. Sa loob ng crash room, lumikas ang mga tao. Test area 1, car crash test, countdown na 3, 2, 1. Simulan na! Kotse ko. Tapos na ang crash test. Inis ka ng data ng pinsala ng sasakyan. Ang galing ng crash show ah! Ling Feng, tapos na ang lahat. Itong lumang basura na ito, kasama ka. Ang katawa-tawang pride mo. Durog na kayo. Mula ngayon, magbubukas ang mundo ng karera ng panahon na pinangalan ng Xing Yiling. Xing Yiling, hindi ko talaga maintindihan. Ano ba ang kapangyarihan? Isang halimaw na nakapagpabago sa iyo ng husto, walang hangganan. Sa mundong ito, ang manalo lang ang tanging hangganan. Huwag mo akong gawing suka sa peking puri mo. Dali, ayusin mo ang tambak mong. Basura, umalis ka na! Tapos na ang scan. Ang sasakyan ng ilang ay sobrang sira. Kailangan magpalit ng sasakyan at mag-test ulit. Sira man o hindi, ito ay para lang sirain ang sasakyan niya. Basta matanggal lang si Ling Feng. Sasakyan ni Ling Feng, independent racer. Front crumple zone. Normal ang energy absorption. Core frame, buo. Cabin, walang deformation. Pumasa sa crash test. Pinapayagan si Ling Feng na sumali. Imposible ito. Pumasa sa crash test. Pinayagan si Ling Feng na sumali. Imposible ito. Nagdagdag ako ng maraming solid lead. Itong basurang sasakyan, paano nakapasa sa crash test? Sira ang testing machine. O mag-a-apply ako ng manual re-inspection. Hindi sira ang makina, wala nang manual. Ang super strong na chassis na ito ay iba talaga. Ang kotse ng koponan ng karera ng ilang, nagdagdag ng maraming lead, hindi nasira. Ano pare, mabait ako sa'yo, di ba? Sino ka? Kami sa Aurora laging nasa international races. Anong dirty tricks ang hindi namin nakita? Akala mo kaya ng maliit mong plano na pigilan ako, chief mechanic, na personally kong binago ang kotse? Ikaw ang mechanic ng Aurora? Ikaw mismo ang nag-modify ng kotse niya? Baliw ka ba? Ilang milyon lang, hindi problema sa akin. Dahil deserving si Ling Feng. Inaabuso mo ang kapangyarihan mo. Ginagamit mo ang pondo ng Aurora para punan si Ling Feng ang walang kwentang butas? Pupunta ako sa race committee ngayon. Isusumbong kayo. I-disqualify si Ling Feng. Hindi ko alam. Ano ang isusumbong mo sa amin? Ma'am Kuy, buti at dumating ka. Naalala ko, sinabi ko na sa'yo dati, si Ling Feng ay mahilig maggrupo-grupo at bumuo ng sariling grupo. Isinusumbong ko si Ling Feng na lihim na nakikipag-ugnayan sa inyong punong mekaniko at ginagamit ang pondo ng Aurora para i-modify ang kanyang sasakyan. Kung gayon, batay sa napakahusay na karanasan sa pamamahala ni Manager Singh sa sitwasyong ito, paano ko dapat ito hawakan? Hindi na kailangan pag-isipan. Siyempre, tanggalin agad itong matandang traidor na nagtataksil. Tapos i-report si Ling Feng sa komite at kansilahin ang kanyang kwalifikasyon sa kompetisyon. Si Ling Feng ay hindi karapat-dapat sumali sa kompetisyon ng Zhongfeng 113.
Manager Xing, mukhang mabibigo ka. Dahil ang pag-modify ng sasakyan ni Ling Feng ay budget na personal kong inaprubahan. Loko ka? Ginagamit mo ang pera ng Aurora para suportahan siya. May sarili kang pangunahing driver. Hindi ka ba natatakot na palakihin ang isang tigre na magiging panganib? Mukhang alam na alam din ni Manager Xing na kung bibigyan si Ling Feng ng pantay na resources, siya ay magiging pinakamapanganib na tigre sa karera. Alam mong may kakayahan siya. Bakit mo pa siya pinipigilan ng todo? Para ba sa kuponan? O para lang masiyahan ang kawawa mong pagiging kontrolado? Ako ay para sa kabuuan. Hindi ninyo naiintindihan. Ang kanyang mga pamamaraan ay lipas na. Ling Feng, buti na lang swerte ka. Nakasakay ka sa malakas. Pero huwag kang magkasasaya. Ang Zhongfeng 113 ay isang walang pinipiling labanan. Pagdating sa mismong karera, hindi kita palalampasin. Ling Feng, loko na si Xing Yiling. Para maapakan ka, wala na siyang konsensya. Natatakot ako na sa karera, gagamitan kanya ng masama. Ang Zhongfeng 113 ay isang nangungunang karera. Mula sa mahigit 20 bansa, maglalaban ang mga top racers. Para manalo, ang gagamit ng maruruming paraan ay hindi lang siya. Pero natatakot ako, ikaw lang ang target niya. Hindi lang kotse ang laban, kundi ang kakayahan at isip ng driver. Sa harap ng tunay na lakas, lahat ng paraan ay katawa-tawa. Ang mga racers mula sa mahigit 20 bansa sa buong mundo ay formal nang magsisimula ng kanilang kompetisyon dito ngayon. Bukas ang channel. Ling Feng, naririnig mo ba? Lumabas na ang pwesto. Malapit na sa'yo ang kotse ni Tu Jiacheng. Si matibay na bato nasa likod mo. Nagtanong na ako, ito ang plano ni Xing Yiling. Kaya sa tingin ko, sisiguraduhin niyang protektahan si Tu Jiacheng. Pipilitin niya si matibay na bato sa gulo ng start para hadlangan ka. Baka mag-isang palitan, dapat kang mag-ingat. Alam ko na, ganyan lang siya. Sa ganitong oras, may oras ka pa para sa kanyang pananaw? Sabay-sabay ang start, siksik ang mga sasakyan, isipin mo kung paano iwasan. Kung ganon sa start, gamitin ang overboost. Gusto kong simula pa lang, hindi nila maabutan ang usok ko. Kaya sa simula ng karera, gamitin mo na ang overboost. Huwag mong kalimutan na ikaw ay sumasali bilang isang individual. Sa patakaran ng kompetisyon, ang mga team ay maaaring gumamit ng 3 beses ng overboost. Pero ang individual na mananakbo ay isang beses lang. Ang tanging pagkakataon sa buong season na legal kang gumamit ng overboost. Kung gagamitin mo agad sa simula at mahuli ka sa kalagitnaan, paano ka makakabawi? Kung gagamitin ko sa simula, may pag-asa pa ako. Kung hindi ko gagamitin, wala na akong pagkakataon sa susunod na karera. Sa simula ng karera, bubuksan ko ang overboost system ko. Bawiin ko ang time difference. Matibay na bato. Sa susunod na simula, harangin mo si Ling Feng kahit anong mangyari. Kung kailangan, sirain mo ang kotse niya. Manager, sa karerahan ay may mahigit 20 na top drivers mula sa iba't ibang bansa. Ang dami mong kalaban, bakit kailangan mo pang gawing target si Kuya Feng? Kung matalo ako sa iba, mabubuhay pa ako. Kung kay Ling Feng, mas gugustuhin ko pang mamatay. Napakabuti ni Kuya Feng sa iyo. Nakikita naming lahat. Nag-break nga kayo ngayon, kailangan ba talagang patayin siya? Dahil si Tu Jiacheng ngayon ang pinakamalaking shareholder ng koponan ng karera ng Ilang. Para umunlad ang koponan, kailangan naming protektahan ang kanyang posisyon at si Ling Feng ay hindi maaaring maging hadlang. Hindi pwede yon. Sa team, si Kuya Feng ang nagturo sa akin ng teknik, unti-unti niya akong pinalaki. Hindi ko kayang gawa ng masama si Kuya Feng. Hanap ka na lang ng ibang gagawa ng masamang bagay na ito. Huwag mong kalimutan kung sino ang nag-angat sa iyo sa posisyong ito. Kaya kitang itaas at kaya rin kitang ibaba. Si Ling Feng, ilang araw lang ang tinuro sa iyo. Mabibigyan ba niya ang pangarap mong karera ng tulong? Basta sirain mo siya pagkatapos sa koponan ng karera ng Ilang sa ilalim ni Tu Jiacheng, ikaw ang magiging pinaka-importanting driver. Isipin mo ang operasyon ng nanay mo. Kuya Feng, pasensya na. 5-4. Trick, saktan niyo siya. 2-1. Kuya Ling Feng, pasensya na. Ang galing ng simula mo. Ngayon, naiwasan mo na ang maruming laro ng karera ng Ilang. Huwag muna magdiwang. Ang buong Zhongfeng track, 130 kilometro ang haba. Kailangan kong mauna sa ibang koponan bago pa sila mag-react at magkaroon ng hindi bababa sa 3 overboost na distansya.
Si matibay na bato, talagang walang kwenta. Pabigat na walang silbi, pinalampas si Ling Feng. Pero hindi rin magaling ang diskarte ni Ling Feng. Simula pa lang, ginamit na agad ang overboost. Sa tingin ko sa gitna at huli, wala na siyang panlaban sa iba. Jia Cheng, panatilihin ang bilis ayon sa plano. Sa unahan, mabatong daan. Walang navigator si Ling Feng. Tiyak na babagal siya. Yan ang pinakamagandang oras para maunahan mo siya. Ngayon ang route book ko ay handa na ng may kumpletong paghahanda. Ang mabatong seksyon, tiyak na patay si Ling Feng. Bantayan ng mabuti ang data ni Ling Feng. Kapag bumagal siya, sabihan agad si Jia Cheng na humabol. Ma'am, pumasok na si Ling Feng sa mabato. Ang bilis niya ay hindi naman bumagal at bumibilis pa siya. Imposible. Imposible ito. Bangin ang nasa tabi ng kurbadang ito. Hindi nagpabagal, todo gas pa. Hindi ba siya natatakot na maskid? I-check ulit. Baka sira ang instrumento. Hindi sira ang instrumento. Talagang hindi nagpabagal si Ling Feng. Ito na ang pinakahuling breaking point. Ano ang gagawin niya? Ang pagkuha ni Ling Feng sa kurbadang ito ay mabilis ng 1 segundo. Pinalalayo niya ang distansya sa likod. Sa ganitong nakamamatay na kurbada, nakakatipid ng oras. Baliw na ba siya? Swerte lang. Sa bahaging ito, may 10 sunod-sunod na kurbada. Hindi niya magagawa yan sa lahat. Ano bang problema ng driver na ito? Nakakatipid ng oras sa kurbada. Nagkataon lang ba? Nagkataon lang talaga. Walang taong sa kurbada makakatipid ng oras. Yongtai, bigyang pansin ng driver na yan mula sa Xiaguo. Itala mo ang bawat data ng kurbada niya. Lumayo na naman si Ling Feng ng 4 na segundo. Ang kanyang pagpasok at paglabas sa kurbada ay eksaktong parang may sariling radar navigation. Ang pamilyar sa terrain ay nakakamangha. Hindi ba ito ang unang restart ni Zhongfeng? Paano siya naging pamilyar? Para bang sarili niyang bahay? Si Ling Feng ay 35 taong gulang ngayon. Kung kalkulahin ang oras, sapat na ang edad niya para sumali. Baka naman dati natakbo na niya ang truck na ito? Imposible. Mahigit 10 taon kaming magkasintahan. Kilalang kilala ko siya. Bago ko siya hinanap para maging driver, mekaniko lang siya. At saka ang karera ay isang napakamahal na esport. Hindi niya kayang sumali. Tingnan ninyo ang konsumo niya ng gasolina. Ang dami niyang nagamit. Mukhang alam niyang hindi siya makakakuha ng pwesto. Gusto niyang pilitin na sumikat. Pagmamayabang. Akala niya, ang nanguna ay nanguna na. Pagdating sa Devil's Curve number 1, tiyak na dahil sa kanyang kayabangan, diretso siyang mahulog sa bangin. Ilipat ang main screen sa view ni Ling Feng, follow view, at iyon ang full panoramic recording. Ma'am, ano po ang gagawin? Itong si Ling Feng, palaging mayabang. Akala niya magaling siya. Pero ang Devil's Curve number 1, tinatawag na gate ng impyerno ng Zhongfeng Track. Maraming driver dito nawawalan ng kontrol at nahuhulog sa bangin. Tiyak na hindi makakadaan si Ling Feng. Siguradong ire-record ko ang video ng pagka-crash niya. Kapag lumabas na siya sa track, ibibigay ko sa kanya. Iyon na ang retirement gift niya. Ate Ling, maging mabait naman po. Si Kuya Feng po, pinalayas mo na po sa team. Bakit mo pa po siya kailangang hiyain? Hindi ba't maganda po kung magbigayan tayo ng respeto? Sino ka ba? Deserve mo bang turuan ako? Ingatan mo ang bibig mo. Kapag nalaman kong traidor ka, tingnan mo kung paano kita pagsasabihan. Ma'am, papasok na si Ling Feng sa Devil's Curve number 1. Report, pumasok na ang taong iyon sa Devil's Curve number 1, hindi siya nagpabagal. Sa bilis na ito, ano ang posibilidad na makapag-corner siya nang walang pagkakamali? Halos zero. Masyado pang bata ang driver na ito. Sa pagmamaneho niya, tiyak na mahuhulog siya sa bangin. Ganitong tao, pambobola lang. Dito na. Ling Feng, tiyak na makrash ka. To? Imposible. Diyos. Ano ang driver na nangunguna? Walang navigator, walang preno. Ginawa niyang parang fighter jet na lumilipad. Mas mabilis ng ilang segundo? Mas mabilis ng 10 segundo. Nakatipid siya ng isang super boost na acceleration. Ang ganitong walang limit na extreme driving style. 10 taon na ang nakaraan. Ginamit ng driver na si Razor. Tama. Ang bilis na hindi makatao, ang demonyong anggulo ng pagliko. Ito si Razor. Tiyak siya, kunin agad ang data ni Razor. Ate Ling, bakit sa World Channel lahat sinasabi na si Kuya Feng ang Diyos na Razor? Masyadong misteryoso si Razor, baka talaga si Kuya Feng.
Yung code name na palihim na kinuha ni Kuya Feng? Nung dumating si Ling Feng sa team, unang beses niyang sumali sa karera, nakuha agad ang first place at iniwan ang second ng 90 segundo. Hindi kaya siya talaga si Razor. Anong tinatago mo? Wala, ilang data lang ng karera, hindi mo maiintindihan. Anong kailangan mo sa akin? Sa unang karera natin, iniwan mo ang second ng 90 segundo. Ling Feng, totoo bang dati hindi ka pa sumali sa karera? Siyempre hindi. Mabilis ako tumakbo dahil mekaniko ako. Maraming klase ng sasakyan ang nahawakan ko, kaya pamilyar ako sa mga sasakyan. Baka si Kuya Feng nga si Razor. Dati sa dorm niya may poster ng karera ni Razor. Si Razor mismo nagtago ng pagkatao, 10 taong paghahanda, bumalik sa mundo. Sakupin ng tuktok, manalo sa kampeonato. Grabe, inisip mo yan? Si Ling Feng ay isang duwag na nasa ilalim ng aking paa. Hindi niya pwedeng maging si Razor. Talagang hindi. Si Ling Feng ay hindi sila baha. Mekaniko lang siya. Kaya sobrang kamukha niya dahil idol niya sila baha. Ginagaya niya sila baha ng lihim, kaya medyo kamukha siya. Ang galing talaga ni Kuya Feng. Ang galing niyang manggaya. Tama na? Hindi niyo ba pinapansin ang sarili niyong mananakbo? Bakit kayo laging nakatingin sa iba? Gusto niyo nang huminto? Hindi ba kayo ang may gusto manood? Ngayon, nagrereklamo kayo. Tingnan natin kung nasaan na si Tu Jiacheng at ang susunod na daan. Si Tu Jiacheng ay nasa ikatlo ngayon. Ang layo kay Ling Feng na nasa una ay 1.5 minuto, katumbas ng isang overboost. Pero malapit na siya sa route number 3 na mataas ang altitude. Ayon sa weather forecast, biglang nagbago ang presyon sa route 3. Ang track ay puno ng makapal na fog na zero visibility. Sige. Tinutulungan ako ng langit. Ang layo ni Jiacheng kay Ling Feng ay kayang habulin gamit ang overboost. Pero si Ling Feng wala man lang navigator. Pumasok sa ganitong track? Parang bulag lang, tapos na siya. Si Ling Feng, may makapal na fog sa harap. Zero visibility, wala kang navigator. Hindi mo masasabi ang anggulo ng susunod na liko. Para sa kaligtasan, masasabi ko lang, sumuko ka na. Sa diksyonaryo ko, wala ang salitang sumuko. Alam ko may paninindigan ka. Gusto mong gamitin ang resulta na ito. Para makakuha ng marangal na pagkakataon sa koponan ng Aurora. Pero ngayon sobrang delikado na talaga. Pakinggan mo ang payo ko. Tumigil ka na. Ang kasalukuyang resulta mo ay tinatanggap namin. Zhongfeng, 113. 10 taon akong naghintay. Bawat pulgada ng terrain dito, bawat piraso ng bato, sa aking isipan, ay tumakbo ng hindi bababa sa 100,000 beses. Sa track na ito, ako ang sarili kong navigator. Kaliwa 3 blind. Down 2 gears, right second long slope. Full gas. Ngayon, matagal ko nang hinintay. Ling Feng, huwag kang mapahamak. Yongtai, ang fog ngayon, ang bagong support system natin. Pwede na bang gamitin? Napakababa ng visibility sa fog. Mahina ang signal sa bundok. Sa ganitong daan, teamwork ng driver at navigator. Paano naman si Ling Feng nanguna? Ang ibig sabihin, magaling siya. Sa fog, nagdadrive siyang bulag? Akala niya talaga ng konting Razor, Diyos na siya. Main screen kay Jiacheng. Real-time ranking? Ilabas tingnan ko ranking ni Ling Feng ngayon bumaba na sa ilan? Manager. Bakit ka nag-aalangan? Nahulog si Ling Feng sa bangin. Hindi si Kuya Feng, first pa rin siya at ang second place ay nag-lead ng halos 2 minuto lamang na lamang siya. Paano nangyari? Imposible to. Isang talunang basura, bakit sa makapal na fog nakakapagpatakbo ng ganito kabilis? Xing Yiling, puro puting fog sa harap. Ano ba ang plano ngayon? Jiacheng, huwag kang kabahan, sinasakop ng fog zone ang Zhongfeng 113 ng isang katlo ng karera. Kahit si Ling Feng makahula ng 1 o 2 liko, imposibleng mag-blind drive sa buong daan. Top level ang modified car mo at meron ka ring world-class na roadbook ni Fu Weiwei. Ang fog na ito ay ang home ground nyo para gumante. Gumamit ng isang overboost, habulin mo siya. To Xiao, maniwala ka sa akin sa fog. Ang laban ay kakayahan ng navigator, si Ling Feng, solo driver. Ano ang ipapanglaban niya? Ling Feng, ang likod ay naging isang battle royale sa road na sobrang baba ng visibility. Ang track ay puno ng mga nakatagong panganib na bumper cars. Kailangan mong mag-ingat. Kaya patuloy akong magpapabilis. Basta't sapat ang bilis ko, ang mga driver sa likod ay hindi kailanman makakaabot sa aking taillight. Okay lang yan. Lahat ay walang nakikita.
Si Ling Feng na basura ay tiyak na hindi rin magiging maayos. Tiyak na matatakot siyang mamatay. Tiyak na babagal siya. Basta't bumagal siya, ay malalampasan siya ni Tu Jiacheng monitor. Bumagal na ba si Ling Feng? Ma-manager, si Ling Feng hindi lang bumagal, lumalayo pa ang agwat niya. Hindi. Imposible to. Bakit? Mekaniko lang siya, mahirap. Ganitong kahangahangang pagmamaneho? Paano siya magkakaroon ng ganun? Ate Yiling, nakalabas na tayo sa accident area dahil sa tamang diskarte ko naiwan natin lahat ng ibang sasakyan. Gaano kalayo tayo kay Ling Feng? 1 minuto't kalahati lang. Paglabas ng fog, gagamitin natin ang overboost, siguradong masisi natin siya. Oo, may pinakamodernong engine sa mundo. Ling Feng, kahit gaano kakabilis sa simula, para sa akin lang ang pagsisikap mo. Jiacheng, paglabas ng fog area, gumamit muli ng overboost at lampasan mo siya. Mamatay ka na. Ling Feng, anong lagay mo? Sinususog ni Tu Jiacheng ang sasakyan ko. Sinadya niya. Gusto niya akong ubusin sa pamamagitan ng panggaan. Gaano pa katagal ang sasakyan mo? 10 minuto. Baliw itong si Tu Jiacheng, papatay siya. Ling Feng. Bakit hindi gamitin? Iwan siya gamit overboost. Hindi na niya magagamit. Solo siyang sumali. 1 beses lang magagamit ang overboost. Kung sa pilitang i-start muli, paglabag yon, madisqualify siya. Si Tu Jiacheng ay sinamantala iyon. Kung walang overboost, hahabulin niya si Ling Feng hanggang mamatay. Kung wala pang paraan, ang chassis ni Ling Feng ay tuluyang masisira. Hindi ka ba marunong tumakbo? Tumakbo ka. Babangga kita hanggang masira. Maingay ang rear suspension. Medyo maluwag na ang roll cage. Mengtik. Ling Feng, kapit lang, nag-iisip ako ng paraan. Pumunta agad sa Zhongfeng Weather Station. Tanungin mo sila susunod na high alt track sa loob ng 10 minuto. Magkakaroon ba ng ulan? Ano? Ngayong oras na ito? Nag-aalala ka pa sa ulan? Bilisan mo, i-check mo yung track na mataas ang altitude sa susunod na 10 minuto kung uulan ba talaga. Mabilis na nag-iipon ang mga ulap, pero hindi stable ang data ng convection. Hindi kita mabigyan ng eksaktong sagot. Paano naman hindi mabigyan? May racer sa track, sinasadyang binabangga siya. Nagpapasaka bilang buhay siya. Professional kayo. Paano naman kayo hindi alam ang panahon? Bantayan mo ang attitude mo. Akala mo ba kapatagan ito? Malaki ang difference ng terrain dito. Sobrang magulo ang airflow. 1 segundo lang, maaraw, biglang uulan ng malakas. Itong extreme microclimate, walang makakapagbigay sa iyo. Siguradong prediction. Ling Feng, hindi makapredict ang weather room. Huwag mo nang isipin ang panahon. Bilisan mo, iwasan mo siya. Naglalaro siya ng buhay, malapit nang masira chassis mo. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng umiwas. Sobrang haba ito high altitude straight sa specs. Hindi ko kaya ang overboost niya. Kung aalis ako sa gitna, overtake siya agad at itutulak niya ako pababa ng bangin. Ano gagawin? Hahayaan mo ba siyang patayin ka ng paunti-unti? 2 beses patiyak na matatalo siya. Wala na bang kahit konting paraan? Bahala na ang tadhana. Tumay ko. Dito, anong tinatawanan mo? Ang ulan, pampalamig lang. Pahupa sa sobrang init ng makina mo. Pero si Jose, nasa likod mo pa. Nakadikit ng mahigpit sa'yo. Kung magpapatuloy ang banggaan na ito, mauubos ka pa rin yan ng tuluyan. Hindi lang pampalamig ang ulan na ito. Ito ang aking pinakamalaking tsansa. Anong ibig sabihin? Bakit biglang isinara ang Zhongfeng 113 noong mga nakaraang taon? Dahil sa high altitude section ng track, sobrang maluwag ang mga bato. Kapag binuhusan ng malakas na ulan, magkakaroon ng rockfall at landslide. Sa straight line, sa hardware ako talagang nasa disadvantage. Pero ngayon, ang gusto kong labanan sa kanya ay ang pag-iwas sa mga gumagalaw na hadlang. Jose, naglabas na ng babala ang Weather Bureau. Talagang tulong ng langit ito. Ang sira-sirang chassis ni Lito sa tag-ulan, tiyak na mawawala ang grip nito. Sa loob ng 1 minuto, mag-roll over siya.
5 minuto, huli na. Kung isang beses pa tayong magbangga, siguradong sira na ang kanyang sasakyan. Ako ang unang kampiyon ng Zhongfeng 113 pagkatapos nitong muling buksan. Isit, umulan pa ngayon, pero mayroon akong pinakamahusay na grip technology sa buong mundo. Hindi yan makakapigil sa akin na alisin si dito. Mamatay ka na, matandang gigo! Tinatingnan mo sa Iwas. Umiwas agad. Ingat, may bato sa kanan. Baliw, anong klaseng halimaw ito? Ang driver ba ay sumasayaw ng waltz sa gitna ng mga bato? Posible ba talaga ang ganyang operasyon? Sa ganitong mapaminsalang kalsada, ang kanyang pag-iwas ay walang kahit anong kalabisan. Sobrang lupit ni Lino. Manager, ang ritmo ni Tomas ay ganap na nagulo. Kung magpapatuloy ito, ang ating supercharger advantage ay mauubos sa kalsadang ito. Ang sumpang bagyong ito, kailan ba ito matatapos? Manager Megan, ang lala ng pag-aalala mo. Naawa ka sa basurang iyon na iyong pinulot? Mabuti pang umayaw ka na at sumuko na. Sa ganitong extreme weather, kahit naswertehin siya at makaiwas sa ilang bato, babaliktad din siya maaga o huli. Celine, masyado mong minamaliit si Lino. Siya ang pinakamagaling na driver na nakita ko. Pinakamagaling na driver? Nakakatawa. Akala ko si Manager Megan ay manager ng isang top-tier team, pero ang taste mo? Talagang sobrang pangit ng taste mo. Napili mo pa ang basurang itinapon ko. Mukhang hindi ka lang ignorante, kundi hangal din. Wala kang alam kay Lino, hindi mo siya deserve. Lalo na ang kanyang pagmamahal na hindi nagbabago sa loob ng 10 taon. Ang ganitong walang kwentang tao, karapat dapat ba siyang magmahal sa akin? Sinabi mong wala akong alam sa kanya? Imposible. Sobrang alam ko ang kanyang duwag na ugali. Kaya ako nakipag-break. Kung talagang kilala mo siya, paano mo hindi malalaman na siya ang dakilang Lino ang Razor? Sinabi mong si Ling Feng ang Razor. Kaya nga sabi ko, yung walang kwenta, paano mo naman nagustuhan? Nalinlang ka rin pala niya. Dati siyang mekaniko. Ako ang nagturo sa kanya ng karera. Si Razor God, mula nang mag-break kami, hindi man lang ako siniraan. Pero siya, puro walang kwenta ang sinasabi. Kita mo na? Breaking news, itong ulan ay isang 10 minutong pagbuhos. Tumitila na ang ulan, kahit nakatsamba siya. Ano naman kung nakatakas siya sa bato? Paglabas niya sa lugar na ito, ang pamilya 2 ay maaari pa ring gumamit ng super boost para maabutan siya. Sa huli, ang karera, nasa sasakyan pa rin ang laban. Hindi mananalo si Ling Feng. Kota, ang dami na naman ng bato. Naiwan ako ng buong 10 segundo. Fu Wei, i-report mo ang daan sa unahan. Kasyang huwag kang mag-alala. Ang daan sa unahan ay tuwid at patag. Wala kahit anong sagabal. Paglabas natin sa lambak, diretso full throttle na. Tumikit sa likod ng kotse ni Ling Feng, pilitin siyang gumilid. Tapos, dumiretso sa kaliwang side niya. Makakapag-overtake tayo ng perfecto. Ling Feng, mamatay ka na! Bangga siya. Kung hindi siya gagilid, matutumba siya agad. Tapos na siya. Ling Feng, sumove na sa left rear mo ang kotse niya. Umalis ka na dyan! Ito ang hinihintay ko sa kanya. Ngayon na. Vivian, ang isang mahusay na navigator ay hindi lang dapat magtala ng malaking direksyon. Bawat lubak, bawat bato, kahit ang pagbabago ng panahon ng araw, dapat itala ng tumpak. Ang roadbook mo ngayon, hindi ito kwalipikado. Lagi mong nawawala ang maliliit na obstacles. Sa karera, ito ay nakamamatay na depekto. Tama na. Ling Feng, ako na ang champion navigator. Ang paghusga ko ay hindi pa nagkamali ng malaki. Hindi kita kailangan na parang tinuturuan ng bata na mamintas sa akin. Vivian Fu, 10 taon na. Kahit gaano ko pa ituro ng mabuti, wala ka pa ring pag-unlad. Walang kwentang matanda, sumuko ka na. Shito to Xiao, mabilis umiwas! 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 Umiwas dali! Karma mo yan.
highway, bobo ka? Ano bang ginagawa mo? Ang laking bato? Bulag ka ba? Bakit hindi mo sinabi? Sinira mo ako at ang koponan ng karera ng ilang? Hindi ko alam na may ganitong bato sa daan. Ang mga maliliit na detalye ay naitala ni Ling Feng. Ling Feng ang nagtala ng mga detalyeng iyon. Magaling, Ling Feng. Out na si Tu Jiacheng. Nakapaghiganti ka na. Hindi pa sila dapat maging kaaway ko. Ang kalaban ko ay ako lang palagi. Ling Feng, tuloy-tuloy sa finish line. Ilabas mo ang lahat ng itinago mo sa 10 taon. Ang puso't dugo mo para malaman ng mundo ang pangalan mo. Mengting, wala akong pakialam sa 10 taon na pagtatago. Ang mahalaga sa akin, kung malalampasan ko ba ang dating ako. At alam kong malinaw na hindi ko pa nalalampasan ang limitasyon ng katawan kong ito. Tingnan ninyo ang data ng pagpasok niya sa curve. Ang bilis at trajectory na ito ay katulad ng kay Razor 10 taon na ang nakaraan. Itong si Ling Feng ay siguradong ang nawawalang Diyos ng karera, Razor. Nagkamali tayo. Kunin mo ang data ng karera ni Razor noong araw at i-compare real time. Imposibleng siya si Razor. Isang talo na niyapakan ko sa loob ng 10 taon. Paano naman siya magiging si Razor? Ina-access na ang data para i-compare. Manager, ang dynamic parameters ni Ling Feng ay papalapit sa kay Razor. Tapos na ang data comparison. Ang kasalukuyang driver na si Ling Feng at ang dating driver na si Razor ay may 100% operation overlap. Ang talo na naniyapakan ko. Siya pala talaga ang maalamat na Razor. Basura na tinapakan ko. Siya pala talaga ang makapangyarihang Razor? Hindi naman. Paalam. Ako nung 10 taon ang nakalipas. Ang bilis ni Kuya Feng. Baka sa loob ng 58 minuto tatakbo siya ng 100 kilometro. Sinira niya ang absolutong record ni Jong Feng. Kung hindi natin pinaalis si Kuya Feng noon, ang karangalang ito ay sa atin na sa koponan ng karera ng ilang. Tumahimik ka. Huwag mo siyang banggitin. Ako ang manager. Lahat ng desisyon ko ay tama. Tama ang pagpapaalis ko sa kanya. Imposibleng magkamali ako. Tama na ang pagkabaliw mo? Akala mo ba kaya naming lahat natiisin ka, ikaw na tanga? Tinulak mo ako. Ikaw mekaniko ng sirang kotse, manghahas kang sumugod sa akin. Mekaniko ng sirang kotse, Yiling, sa paningin mo, kami na mga nagmo-modify ay laging hindi pinapansin. Kapag may magandang resulta, ikaw ang magaling. Kapag may aksidente, kami ang may kasalanan. Kung maganda ang resulta, dahil sa iyong pamumuno. Kung may aksidente, kami ang sisisihin. Sa mga taong ito, ang iyong sinasabi at ginagawa ay walang pag-iisip. Nakasakit ka ng maraming sponsor at kasamahan. Kung hindi dahil kay Kuya Feng sa likod mo, paulit-ulit na nagpapakumbaba para humingi ng tawad para sa iyo. Akala mo ba kaya mong umupo ng payapa sa posisyong ito ng 10 taon? Sinungalingan. Itong koponan, ako ang nag-raise ng pondo para dito. Ako rin ang nagbabayad ng sahod mo. Subukan mong magsalita pa ng isa, makikita mo. Muli kang nananakot gamit ang sahod. Bukod dito, ano pa ang alam mong gawin? Hindi na ako magtatrabaho dito. Umalis kayo kung ayaw nyo, lumayas kayong lahat. Marami pang mekaniko na pwede kong kunin. E di aalis na rin ako. Noong naaksidente ako, itinuring mo akong walang silbi at gusto mo akong tanggalin. Si Kuya Feng ang naglabas ng sarili niyang pera para sa aking pagpapagamot. Ikaw, babaeng mapangapi at masama. Kung sinong gusto, siya na ang maglingkod sa'yo. Tama. Araw-araw mo kaming tinatrato na parang aso. Sawa na kaming lahat sa ugali mo. Nagrebelde na kayo, lahat kayo. Akala nyo ba kung aalis kayo, gaganda ang buhay nyo? Sinasabi ko sa inyo, hanggat nandito si Tu Jiacheng, ang ating koponan ay hindi mauubusan ng pondo. Makakakuha ako ng bagong grupo anumang oras. Mga baguhan na 100 beses na mas mahusay sa inyo. Ako ang tunay na panalo. Jiacheng, buti naman at okay ka. Huwag kang mag-alala. Okay lang kahit nasira ang sasakyan. Basta ang susunod mong investment ay dumating. Muling bubuin natin ang koponan kaagad. Sa susunod na laban, tiyak na makukuha natin ang panalo para sa iyo. Tangina mo, may kapal ka pang humingi ng investment sa akin. Halos mamatay ako sa mga batong yon. Jake! Tahimik. Noong una, sabi mo siling nag-aabuso at nakakasagabal sa laro mo, kaya naglabas ako ng halos 100 DRM para sa basurang team na ito. Ano ngayon? Jake, pakinggan mo ako. Si Vivian ang may sala. Siya ang nag-miss ng bato sa roadbook. Wala akong kinalaman.
Tangina mo, ginawa mo akong tanga. Mula ngayon, ang pamilya 2 ay hindi na mag-i-invest sa karera ng ilang. Jake. Hindi, may ilan pang long-term investors kaya hindi pa tapos ang karera ng ilang. Huwag ka nang tumingin. Kanina, live sa buong network. Nakita ng mga investors ng napakalinaw. Ikaw mismo ang nagpalayas kay Ling. Talo at huli ang karera ng ilang. Naging katatawanan sa buong network. Paano nangyari yan? Ella, gising na. Lahat ng investors nag-withdraw na. Tapos na tayo. Sir Wang, ako po si Yiling. Huwag po kayong maniwala sa chismis. May base pa ang koponan ng karera ng ilang kung magbibigay pa po kayo ng isa pang puhunan. Yiling, hindi mo pa ba nakikita ang katotohanan? Sir Wang, maniwala po kayo sa akin. Sa aking operational skills, siguradong makakabuo ako ng isa pang champion team. Bigyan po niyo ako ng isa pang pagkakataon. Ang kakayahan mo sa pagpapatakbo, huwag kang magyabang. Akala mo ba sa 10 taon sa iyong walang kwentang mga cheap tricks makakakuha ka ba ng ₱1 mula sa akin? Ang dahilan kung bakit kami ay nag-i-invest sa koponan ng karera ng ilang ay dahil kay Ling Feng. Sa karera, hindi lang sasakyan ang mahalaga, kundi pati ang pagkatao at tunay na kakayahan. Nakita na ng lahat sa live broadcast na pinaalis ninyo si Ling Feng. Dahil umalis si Ling Feng, kami ay kasama ng mga basura. Ano pa ang pakinabang ng pagtutulungan? Hindi. Sir Wang, makinig po kayo. Ingatan mo ang sarili mo, Ling Feng. Ako? Ano ba ang nawala ko? Tapos na. Nagawa mo, sinira mo ang record. Pasensya na, sobrang na-excite lang ako. Bakit, Kuya Ling, mali ako? Wala na ang ilang. Noon, si Xing Yiling ang nanloko sa akin. Ngayon ko lang nalaman, sa 10 taon, ikaw lang ang totoong nag-alaga sa akin. Pwede pa ba tayong? Hindi. Fuwei dati, nung pinagsasabihan mo ako, sinabi mo, tumingin ka sa unahan. Hindi pwedeng manatili sa lumang kotse. Ngayon, tumitingin na rin ako sa unahan. Ling Feng, Ling Feng. Para sa bagong kapitan natin, hari ng Zhongfeng Dakilang Labaha. Bakit? Bakit ikaw, Ling Feng? Parehong pera at pangalan. Ako naman, wala nang matitira. Kung mahal mo talaga ako, bakit hindi mo ako protektahan hanggang sa dulo? Nandito ako ngayon dahil sa'yo. Dahil sa irresponsable mong ugali, hindi ako masaya. Huwag kang mag-enjoy. Ling Feng, lubog tayo. Kagabi, sobrang pagod yung lumang kotse mo. Ako na mag-maintain. Sino? Kapitan Ling, sarap ng championship sa Zhongfeng 113? Xing Yiling. Ayos naalala mo pa ako, ex-girlfriend mo? Tinawagan kita ngayon para itanong sa'yo yung regalo kong nakamamatay. Satisfied ka ba? Kapag inapakan mo ang preno, malalaman mo, sumablay ang preno mo. Susi ng kotse ko. Kotse mo dinala ni Ate Mengting sa koponan para i-maintain. Bad trip. Nasa panganib si Mengting. Mengting, bumagal ka agad. Tumigil ka na. Ling Feng, walang preno. Ling Feng. Ling Feng, walang preno, walang reaction. Mengting, kalmado. Huwag na apakan ng preno. Pinutol ang brake line. Sundin mo ang utos ko. Hawakan ng mahigpit ang manibela. Bunutin agad ang e-brake. Lahat ng preno ay sira na. Ling Feng, hindi na ako makahinto.
Naku, ang sasakyan na yon ay dapat para sa show car. Para sa counterweight, puno ang gasolina, puno ng racing fuel ang tangke. Sa bilis na 200 km/h, kapag bumangga, mamamatay si Ate Mengting. Dahil hindi na ito mapipigilan, pipigilan ko ito. Trina, makinig ka sa akin. Lumapit ka sa inner barrier. Gamitin ang body at guardrail para pilitin kang bumagal. Huwag matakot, nandito ako. Huwag matakot, okay lang. Lino, kung hindi talaga ako makahinto ngayon, pakinggan mo. Sa 10 taon, hindi lang ako naging fan mo, gusto rin kita. Gusto kita ng 10 taon. Trina, makinig ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Trina, ang paggamin mo, maghintay ka hanggang tumigil tayo at sabihin mo sa akin. Mengting, higpitan mo ang manibela. Ling, hindi pwede. Wala nang sapat na distansya. 2 kilometro na lang ang labasan papunta sa pangunahing kalsada. Puro siksik na trapiko at mga tao. Sa bilis ninyong 160 km, talagang hindi kayo makakapreno. Kapag pumasok kayo sa bayan, sasabog ang punong tangke ng gasolina. Yun ay magiging isang mapaminsalang sunod-sunod na aksidente. Lingfeng, umalis ka, mamamatay ka rin. Mamatay? Hindi madali. Kapitan Ling, hindi na. Kulang na ang distansya. 2 kilometro na lang ang daan patungo sa exit ng pangunahing daan. Lingfeng, huli na tayo. Mamamatay tayong lahat sa lungsod. Umiwas ka agad. Bumilis siya para mapalayo ang distansya. Haharangan niya tayo ng pahalang. Gagamitin niya ang gilid ng kanyang sasakyan para salutin ang impact na halos luhadog yata. Lingfeng, ang lakas ng impact, mamamatay ka. Umalis ka na. Lino, gising. Huwag mo kong takutin. Di mo ba sinabi gusto mong marinig ang personal kong pag-amin? Buksan mo ang mga mata mo. Bakit umiiyak? Di pa naririnig ang pag-amin mo. Paano ako mamamatay? Bitawan mo ako. Bakit? Nakaligtas siya. Bakit? Kuya Lino, pasensya na. Nasabi ko na lahat, si Elena ang pumutol ng preno. Sa karera, siya rin. Pinilit niya akong banggain ka para sa aking karera. Wala akong kwenta. Wala na akong karapatan magmaneho ng karera. Pagpasok ko, tutubusin ko ang kasalanan. Bumalik ka sa track ng marangal. Huwag ka nang magpaalipin sa iba. Noong araw na yon, sa sasakyang wala ng kontrol, akala ko mamamatay na ako. Sa sobrang takot, nawawala ang isip. Maraming nasabi na hindi dapat. Lino, huwag mo na lang pansinin. Para na lang hangin, hindi mo narinig. Talaga? Pero naalala ko, anong gagawin? Di lang naalala, itinago pa sa puso. Sa susunod na 10 taon at higit pa, hindi mo na itong maitatanggi. Wakas.